Gumastos ako ng 400,000 para magpatubig sa baryo. Lahat ng taga-baryo pumunta sa puntod ng mga ninuno namin para makipagkamag-anak. At habang mas malayo ang relasyon, mas maraming papel na pera ang sinusunog. Pati mga aso sa baryo, may daladalang peking pera, nakikipagsiksikan pa. Ang mga magulang kong buong buhay na nagtrabaho. Habang pinapanood ang eksenang iyon, kitang-kita ang pagmamalaki sa kanilang mga mukha. Noong araw ng seremonya para sa patubig, ang mga paputok ay nakahanay mula sa bahay namin hanggang sa bungad ng baryo. Isinabot pa ng kapitan ng barangay ng malalaking pulang bulaklak sa mga magulang ko. Bilang pagkilala mula sa buong baryo. Ka Chen, ang galing talaga ng anak mong si Chen Wang. Dapat magpasalamat sa kanya ang buong baryo natin. Pagkatapos magsalita ng kapitan, sabay-sabay na lumuhad ang lahat ng taga-baryo. Lalo pang lumawak ang ngiti sa mukha ng tatay ko. Ang ginastos kong 400,000. Para sa sandaling ito. Sulit na sulit. Pero pag uwi ko sa bahay, binuksan ko ang gripo, pero ni isang patak ng tubig, walang lumabas. Napanganga ang mga taga-baryong sumunod para saksihan ang pagdating ng tubig. Tapos, nakita ko sa mga mata nila ang panunukso. Ang pamumula sa mukha ng tatay ko dahil sa tuwa kanina. Biglang nawalang parang bula, napalitan ito ng kulay abo sa galit. Ang ngiti ng nanay ko ay nanigas sa gilid ng kanyang mga labi. Mas masahol pa sa itsura ng umiiyak. Binuksan ko ang main valve. Ininspeksyon ko ng paulit-ulit, normal naman ang lahat. Pumunta ako sa kapitbahay naming si Lizzie para tingnan. Malakas ang agos ng tubig mula sa gripo nila. Sobrang lakas ng daloy, kayang tanggayan ng timba. Nagsimulang manginig ang mga labi ng tatay ko. Bigla siyang tumalikod, mabilis na naglakad papunta sa barangay hall. Tahimik lang akong sumunod sa likod niya. Nakakatawa talaga. Siya ang nag-donate ng pera para sa tubig. Tapos sarili niyang bahay, hindi magamit. Sa tingin ko, isa siyang malaking tanga. Nagastos na ang pera, tapos pinagmukha pa tayong tanga. Sayang lang ang lahat ng sinunog kong papel para sa wala. 400,000 yun. Nawala na lang na parang bula. Bawat salita ay parang isang sampal. Nadam ako sa kulubat na mukha ng tatay ko. Sa bakuran ng bulwagan ng barangay. Amoy alak ang buong paligid. Si Kapitan Lee Fugi, habang pinaliligiran ng mga tao, ay sunod-sunod na umiinom ng alak para sa selebrasyon. Nang makita niya ang tatay ko, naiinis siyang iwinagayway ang kanyang kamay, na para bang nagtataboy ng langaw. Teacher Chen, anong ginagawa mo rito? Fugi, lahat na sa baryo may tubig na. Bakit sa amin lang ang wala? Baka may nagkamali lang kung saan. Mataas kasi ang pwesto ng bahay niyo. Hindi umaabot ang pressure ng tubig. Normal lang yan. Halos kalahating metro lang naman ang taas ng bahay ko sa bahay ni Lizzie. Bakit yung tubig sa kanila parang fountain kung umagos? Aba, malay ko. Hindi ko alam ang mga teknikal na bagay na yan. Tsaka, mahigit 200 pamilya na sa buong baryo ang may tubig. Kayo lang ang wala. Ano pa ba ang gusto mo? Para lang sa pamilya ninyo. Hahayaan kong magdusa ang buong baryo. Bukas na yan, bukas na natin pag-usapan. Nakatayo lang doon ang tatay ko, mag-isa. Pulang-pula ang mukha niya. At nanginginig ang katawan sa galit. Ang pakiramdam na iyon ay mas matindi pa. Sa kahihiyan ng masampal ng 2 beses sa harap ng lahat, pinanood ko ang lahat ng ito. Ang kaunting ginhawa at kasiyahang naramdaman ko kanina, ay parang biglang dinurog, ng isang malamig na bato sa isang iglap. Malalim na ang gabi. Ang buong baryo Waishu ay abala sa pagkakaroon ng sa gitna ng kasiyahan dahil sa tubig galing sa gripo. Bawat bahay ay maliwanag na may ilaw. Pero ang tatay ko, mag-isang nakatingkayad sa isang sulok ng bakuran. Sunod-sunod na hinihit-hit ang mumurahing tabako. Ang nakasusulasok na usok ay bumalat sa buong katawan niya. Paulit-ulit kong naririnig ang pigil na pag-iyak ni nanay mula sa loob ng bahay. At dahil doon ay naninikip ang dibdib ko. Nilapitan ko at tinapak ang balikat ng tatay ko. Tay, tama na ang pagyoyosi. Ako na ang gagawa ng paraan dito. Tumingala si tatay. Sa kanyang nanlalabong mga mata, puno ito ng namumulang ugat at kawalan ng pag-asa. Anong paraan pa ba ang meron? Malinaw na sinasadya nilang apihin ang pamilya natin. Kinuha ko ang laptop mula sa aking malita. Binuksan ko ang plano ng proyekto. Ang mapa ng ruta ng konstruksyon na ipinadala sa akin noon. Ang electronic version nito ay isang detalyadong CAD drawing. Sa mapa, ang asul na linya ng pangunahing tubo. Malinaw na dumadaan sa harap ng bahay namin. Nakalagay pa nga roon ang isang nakareserbang saksakan para sa balbula. Mataas daw ang lugar kaya hindi sapat ang presyon ng tubig. Puro kalokohan. Isinuot ko ang aking bota. Dinampot ko ang isang pala mula sa sulok. Dala ang isang flashlight.
Lumabas ako sa malamig na gabi. Hindi ako dumaan sa pangunahing kalsada ng nayon. Sa halip, dumiretso ako sa lugar na sinasabi nilang mataas daw. Sinundan ko ang abandonadong daan ng lupa sa labas ng nayon. Bawat pulgada ay hinanap ko kung may bagong hukay na lupa. Ang mga bakas ay kitang-kita sa ilaw ng flashlight. Hindi ito katulad ng nasa plano, na diretsong umaabot sa patag na daan. Sa halip, sa isang bakanteng lote ilang daang metro ang layo mula sa aming bahay. Lumiko ito sa isang napaka-hindi natural na malaking letrang S. Unti-unting bumigat ang loob ko. Pumili ako ng isang kanto. At buong lakas na naghukay gamit ang pala. Malambot ang lupa. Hindi pa ako nakakahukay ng malalim ng may tumama na matigas na bagay sa pala. Ginamit ko ang aking mga kamay para hukayin ang lupa. Isang bagong-bagong asul na tubo na pay. Biglang lumitaw sa aking harapan. Nakabaon lang ito roon. Parang isang tahimik at masamang pangungutya. Tumayo ako. Binuksan ko ang mapa sa aking telepono. At sinimulan ang distance measuring feature. Sinundan ko ang malaking liko na ito. Mula sa simula ng kurbada. Hanggang sa punto kung saan ito bumabalik sa pangunahing daan. Sa screen ng telepono, lumabas ang isang numerong. Halos magpayelo sa dugo ko, 4.87 kilometro. Para lang maiwasan ang kinatatayuan ng bahay ko. Itong maliit na burol na wala pang 100 metro ang taas. Handa pa silang gumastos ng libu-libong piso para sa materyales. At mag-aksaya ng ilang beses na mas malaking trabaho. Para lang pilit na ilihis ang tubo ng halos 5 kilometro. Hindi ito katangahan. Ito ay purong. Walang halong kasamaan. Nakatayo ako sa gitna ng malamig na hangin. Habang tinitingnan ng mga kabahayan sa di kalayuan. At ang mga nagkalat na ilaw nito. Sa mga sandaling iyon, sa aking paningin. Hindi na simbolo ng init at tahanan ng mga ilaw na iyon. Kundi parang mga matang puno ng masamang hangarin at pagkalkula. Natawa ako, hindi dahil sa galit, kundi yung mapaklang tawa ng isang taong patay na ang kalooban. Kinuha ko ang aking telepono. At itinutok sa pangit na liko na hinukay ko. Kinuhanan ko ito ng litrato. Magaling. Dahil ayaw ninyo akong patahimikin. Walang sino man sa inyo ang magkakaroon ng kapayapaan. Kinabukasan, maaga pa lang. Ang mga magulang ko, na may malalaking eye bags, ay nag-aalala pa rin kung paano nila isasalba ang kanilang kahihiyan. Gusto pa nga ni Itay na magdala ng 2 bote ng magandang alak. Para muling makiusap kay Lee Fugi. Pinigilan ko siya. Itay. Huwag na po kayong makiusap. Ako na po ang bahala. Sa harap ng bahay ni Lee Fugi, mas maraming tao pa kaysa sa selebrasyon kahapon. Nagkukumpulan ang mga taga-nayon doon. Nagtalsikan ang laway nila habang pinag-uusapan ang tungkol sa pamilya ko. Ang pinakamalaking katatawanan sa buong nayon. Sabi ko na nga ba, magkano lang ba ang kinikita ni Chen Wang sa labas? Nagpapanggap lang na may kaya. 400,000. Parang walang nangyari. Wala man lang kahit isang tilamsik, hahaha. Nakasandal si Lee Fugi sa hamba ng pinto, habang naninigarilyo. Puno ng kayabangan ang mukha niya. Ninanamnam ang ganitong klaseng pakiramdam. Ang sarap na year-upan ang dignidad ng iba. Hinawi ko ang mga tao. At dumiretso ako sa harap niya. Biglang natahimik ang lahat. Itinaas ko ang cellphone ko. Ang litratong kinuha ko kagabi ng tubong lumilihis ng daan. Itinapat ko ito sa mukha ni Lee Fugi. Ang liwanag mula sa screen. Panandali ang nagbibigay liwanag sa mamantika niyang mukha. Kapitan Lee, mahina ang boses ko. Pero bawat salita ay parang talsik ng yelo. Maaari mo bang ipaliwanag sa akin? Tong dagdag na 5 kilometro sa mataas na lugar. Kung para saan ba talaga to? Ang kayabangan sa mukha ni Lee Fugi ay agad na palitan ng pagkataranta. At sinundan ng galit dahil sa kahihiyan. Ikaw buwisit kang bata ka. Hinukay mo ang tubo ng tubig ng nayon sa kalagitnaan ng gabi. Anong binabalak mo? Nagsimula siyang magpalusot. Tumalsik ang laway niya sa mukha ko. Isa itong teknikal na pag-aayos mula sa construction team. Para masigurong balanse ang presyon ng tubig sa buong nayon. Wala kang alam dyan. Ano ba ang naiintindihan ng isang tagalabas na tulad mo? Ang sakin lang, nanghihinayang ka lang sa pera mo. Naghahanap ka ng dahilan para takasan ang natitirang bayarin. Dahil sa sinabi niya, agad na may ilang residente ang nakisali sa gulo. Tama, profesional kaya ang construction team. Bakit sila makikinig? Sa isang tulad mo na galing syudad at nag-donate lang ng konting pera. Ang yabang mo naman. Gusto mo pang utus-utusan kami dito sa nayon namin. Huwag kang umasa. Ang totoo niyan, ayaw mo lang bayaran yung natitirang 200,000. Narinig ni na mama at papa ang komosayon. Kaya nagmamadali rin silang lumapit. Nang makita ang ganito katensyonadong eksena. Natakot sila. Agad hinawakan ni tatay ang braso ko. Binaba ang kanyang boses. At halos nagmamakaawa. Wang, tama na. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Huwag na nating palakihin pa ito.
Nakagastos na tayo ng 200,000. Tanggapin na lang natin. Kung magpapatuloy pa ito, paano na lang haharap ang pamilya natin sa mga tao rito sa baryo? Si nanay naman ay nagpupunas ng luha sa gilid. Umiiyak siyang nagsabi, "Oo nga, anak, wala lang namang tubig, di ba? Gumastos na lang tayo ulit para magpahukay ng sarili nating balon. Huwag mo na silang awayin. Marami sila." Tinitigan ko ang mapagkumbaba at nagmamakaawang mga mata ni tatay. Tinitigan ko ang duwag na pag-iyak ni nanay. At tiningnan ko ang mga mapanuyang mukha ng mga kapitbahay sa paligid. Mga mukhang handang baluktutin ang katotohanan. Ang huling piraso ng pagmamahal sa puso ko para sa lugar na ito ay tuluyan ng naglaho. Buong lakas kong iwinaksi ang kamay ni tatay. Sa sobrang lakas ay halos napasunod siya sa paggalaw ko. Haharap sa mga tao, tiningnan ko silang lahat. Malamig kong itinanong, ang tratuhin na parang tanga. Ang pagmukhaing unggoy, ito ba ang gusto ninyong paraan ng pamumuhay? Hindi yan dangal. Tawag dyan, katangahan. Hindi ko napinansin ang kanilang reaksyon. Sa harap nilang lahat, tinawagan ko ang project head na si Manager Wang. At pinindot ko ang speakerphone. Mabilis na sumagot ang tawag. Narinig ko ang masiglang boses ni Manager Wang. "Boss Chen, kamusta? Tungkol ba to sa huling bayad? Huwag kayong mag-alala, perpektong natapos ang proyekto." Walang emosyon kong sinabi sa telepono, "Manager Wang, ang natitirang 200,000 bayad para sa proyekto sa Huaishu Village. Simula ngayon, suspendido muna ang pagbabayad." "Boss Chen, bakit po?" Nakatitig ng mariin ang mga mata ko sa mukha ni Li Fugi. Napakasimple lang ng dahilan. Contract fraud. Nang sabihin ko ang mga salitang contract fraud, biglang tumahimik ang lahat. Agad na naging kulay talong ang mukha ni Li Fugi sa galit. Nanginginig ang kanyang mga labi. Wala siyang masabi ni isang salita. Hindi ko pinansin ang mga natulalang taga-baryo. O ang namumutla ng si Li Fugi. Tumawag pa ako ng 2 beses. Ang unang tawag ay sa pinakamalaking moving company sa syudad. "Kailangan kong i-book ang 3 sa pinakamalalaki ninyong truck. Pumunta kayo agad sa Huaishu Village. Ipapadala ko sa inyo ang address. Babayaran ko kayo ng rush fee." Ang pangalawang tawag ay para kay Captain Leo na tumulong sa akin sa construction noon. "Captain Leo, isama mo ang mga tauhan mo. Dalhin niyo ang mga excavator at kagamitan ninyo. Pumunta kayo agad sa Huaishu Village. Lahat ng tubong binili ko noon. Walang matitirang kahit 1 pulgada. Hukayin ninyong lahat mula sa lupa. Ang bayad, dodoblehin ko para sa inyo." Ang dalawang tawag ay parang 2 bombang sumabog sa gitna ng mga tao. Sa wakas ay natauhan na rin si Li Fugi. Para siyang isang toroong nagwawala. Dinuro niya ako sa ilong at pinagmumura. "Chen Wang, ang lakas ng loob mo. Baliw ka na ba? Ang mga tubong yan ngayon ay pag-aari na ng buong baryo. Subukan mo lang galawin yan. Ipapakita ko sa iyo ang hinahanap mo." Habang pinapanood ko siyang nagwawala sa galit, natatawa na lang ako. Inilabas ko ang kasunduan sa donasyon na pinirmahan namin ng konseho ng baryo noon. Iyon mismo ang donation agreement na pinirmahan namin. At binasa ko ito ng malakas para marinig ng lahat. Ako, si Chen Wang, ay kusang loob na nag-ambag ng 400,000 yuan. Para sa pagbili at paglalatag ng mga tubo para sa lahat ng residente ng Huaishu Village. Kabilang na ang aking tirahan, ang bahay ni Chen Wang. Para sa linya ng tubig at iba pang kaugnay na pasilidad. Huminto ako sandali, ningnan ko ang gulat na mukha ng bawat isa sa kanila. Nakita niyo ba ng malinaw? Kasama na ang aking tirahan, ang bahay ni Chen Wang. Ngayon, sinadya nilang hindi isama ang bahay ko. Ang pinakapangunahing tuntunin ng kasunduang ito ay nilabag na. Pinigil ko na ang pondo para sa proyekto. Ang proyektong ito ay hindi pa natatapos at naiinspeksyon. At lalong hindi pa ito naikakabit sa pangunahing linya ng tubig ng munisipyo. Kaya naman itong mga tubong nakabaon sa lupa, ay personal ko pa ring pag-aari. Ako si Chen Wang. Ang apelyido ng mga yan ay Chen, hindi Li, at lalong hindi pag-aari ng Huaishu Village. Nasa katwiran lang ako na gawin ang gusto ko sa sarili kong ari-arian. Tuluyang natigilan ang mga magulang ko. Kahit sa panaginip ay hindi nila inasahan, na hindi lang ako makikipag-away ng harapan, kundi gagawin ko pa ito sa ganitong paraan. Nang makita ni Li Fugi na hindi siya mananalo sa katwiran, sinimulan niyang sulsulan ang mga taga-nayon. Tingnan nyo lahat, itong bird-ugong walang utang na loob. Sisirain niya ang linya ng tubig natin. Tinatanggalan niya tayo ng ikabubuhay sa buong nayon. Hindi natin siya pwedeng hayaang magtagumpay. Sugod, pigilan niyo siya. Ang mga taga-nayon na kanina lang ay tuwang-tuwa pa sa panunood. Nang marinig nilang maaapektuhan na ang kanilang interes, ay agad na nagbago ang mga mukha. Huwag mong sirain yan. Tubig yan ng nayon natin. Chen Wang, hayop ka talaga. Nag-donate ka na nga, babawiin mo pa. Subukan mo lang galawin yan. Makikipagpatayan kami sa'yo. Agad akong pinalibutan ng mga tao.
Masama ang tingin nilang lahat sa akin. Pero wala akong naramdamang kahit kititing na takot. Noong mga panahong nagkakampihan kayo, at pinapanood si Lee Fugi na sadyang iwasan ang bahay ko sa pagkakabit ng tubo. Bakit hindi nyo naisip na para nyo na ring pinapatay ang pamilya ko? Noong nasa tapat kayo ng tarangkahan ng bakuran ko, at pinagtatawanan ang mga magulang ko dahil mga tanga raw sila, nasaan ang mga konsensya nyo? Ngayon, kayo naman ang nakakaramdam. Ngayon nyo lang nalaman kung gaano kasakit. Ngayong araw, hindi lang ako lilipat ng bahay. Kukunin ko rin ang lahat ng bagay na pinagkagastusan ko. At huhukayin ko lahat yan mula sa walang utang na loob na lupang ito. Gaya ng sinabi ko, sinimulan na ang paghukay. Wala pang isang oras, narinig na ang malakas na ugong ng excavator mula sa bungad ng nayon. Kasunod nito ang 3 dambuhalang truck ng lipat bahay. Ang malalaking makinarya at sasakyan ay pumasok sa tahimik na nayon na ito. Parang isang kawan ng mababangis na hayop na sumugod sa kulungan ng mga tupa. May dalang bigat na hindi matatanggihan. Natigilan ang mga taga-nayon sa eksenang iyon. Namutla ang mukha ni Lee Fugi. Dahil kapag natanggal na ang mga tubo, tapos na rin ang pagiging kapitan niya. Isinama niya ang ilang kilalang basagulero sa nayon. At diretsyong hamarang sa harap ng excavator. Nag-aastang handang mamatay para ipagtanggol ang ari-arian ng komunidad. Sinong maglalakas loob na lumapit? Dumaan muna kayo sa ibabaw ng bangkay ko. Hindi ko pinansin ang pagwawala nila. Lumingon ako sa mga tauhan ng moving company at tumango. Mga kuya, simulan nyo na. Unahin nyo ang malalaki. Nang makita ni Lee Fugi na seryoso talaga ako. Sa wakas, inilabas na niya ang kanyang alas. Kinuha niya ang kanyang cellphone. At nanginginig na tinawagan ang 911. Hello, mga pulis. Dalian nyo po. May naninira po ng ari-arian ng komunidad dito sa Huashu Village. Si Chen Wang po. Gagamit siya ng excavator para sirain ang mga tubo ng tubig ng buong nayon namin. Dalian nyo, hulihin nyo siya. Sumigaw siya ng buong lakas. Na para bang siya ang tagapagtanggol ng katarungan. Parang nabuhayan naman ng loob ang mga taga-nayon. At nagsimula na namang magsisigaw at murahin ako. Hindi nagtagal, isang sasakyan ng pulis na kumukutitap ang mga ilaw ang pumasok sa lugar. Para namang nakakita ng tagapagligtas si Lee Fugi. Agad siyang sumugod dito. Mga sir, siya po yun. Porket nag-donate lang ng kaunting pera. Gusto nang kontrolin ang buong nayon namin.